Kundi malirip nawa ng kapayapaan ng Diyos ang mag-ingat sa ating puso at pag-iisip sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos at buong pagpapakumbabang tanggapin natin ang Kanyang salita. Ito ang makapagliligtas sa atin ayon sa kasulatan. 1 Corinthians chapter 13 verse 7 nasusulat ng pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Okay, ang pag-ibig sa Biblia ay may character or pag-uugali. Sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 13 na ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, kundi kinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. So iyan ang karakter ng pag-ibig at ito ay pinakita sa atin ng Panginoon nang maghirap siya sa cross sa Kalbaryo. 1 Peter chapter 2 verse 21 to 24 nasusulat na ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Lucas 23 verse 34 nasusulat na idinasal ng Panginoong Hesus ang mga taong nanakit sa Kanya. Idinasal niya sila na sila'y patawarin. So ganun ang pag-ibig. Love is always kind. Love is always patient. Ang pag-ibig ay laging nagpapaumanhin, laging umuunawa, laging nagpapatawad. Ang pag-ibig ay pumapawi ng lahat ng maraming kasalanan ayon sa kasulatan. Ang pag-ibig ay hindi sumusuko sa paggawa ng kabutihan sa kapwa kahit nahihirapan. Laging umaasa, laging nagtitiwala at nananalig sa Diyos. Nagtitiis at nagtsatsaga hanggang wakas. Sinabi ni St. Paul dito sa 1 Corinthians chapter 13 na makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpyang na tumataginting. Sinabi ni St. Paul, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung ako man ay may kaalaman at malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok. Kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sinabi ni St. Paul na matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Sinabi ni St. Paul na ang tatlong ito ay nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Okay, ang pag-ibig sa Biblia ay charity or pagkakawang gawa, pagtulong sa kapwa. In the Bible, love is a verb. Love is an action word, hindi ito feeling or damdamin. Kaya nga sinasabi sa atin sa Biblia na huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang, kundi ipakita natin ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang pag-ibig ay pagbibigay at binigyan tayo ng Diyos ng halimbawa ng ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sinasabi sa kasulatan na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.